Si Yuji ay isang nakakaawa na bata na binubuli ng kanyang ama sa murang edad dahil sa kanyang kakulangan sa talento. Nabuhay siya sa anino ng kanyang kapatid na henyo na nagpayaman sa kanyang pamilya gamit ang kanyang mga talento. Ngunit nang dumating ang isang trahedya sa kanilang tahanan, si Yuji ay naging ulila na sinanay ng masasamang tao upang maging pinakamalupit na elite na sundalo sa mundo. Gayunpaman, ang kanyang pakikipagsapalaran ay isa sa pinaka-nakakatakot na nasaksihan ng sinuman. Palagi siyang pinababayaan ng kanyang mga magulang dahil hindi siya nagkaroon ng katulad na talento ng kanyang kapatid na si Kazuki. Sa murang edad, ang kanyang mga sketch ay nakakamangha sa kanyang ama, at ang kanyang talento ay nagtagumpay bilang isang sikat na artist, na nagpapahintulot sa kanya na manalo ng maraming mga kompetisyon sa sining at mabenta ang kanyang likha sa milyon-milyong dolyar. Lumaki si Yuji na iniiwasan ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil pinagtatawanan siya ng lahat kapag kasama niya ito. Gusto ni Kazuki na punan ang kawalan na nararamdaman ng kanyang kapatid, kaya siya lang ang tao na nakikipaglaro sa kanya, at nagtuturo pa sa kanya kung paano maghagis ng bola. Magkasama sila, at sinuportahan siya ng kanyang kapatid na babae sa lahat ng bagay, na hinihikayat siyang abutin ang kanyang mga pangarap dahil mayroon siyang pambihirang potensyal. Siya ang tanging bagay na nagdulot sa kanya ng kagalakan at nagbigay inspirasyon sa kanya na maging katulad niya. Kahit na ang mga masasamang drawing na ginagawa niya, pinapahalagahan niya ang mga iyon para mapalakas ang kanyang kumpiyansa. Ang kanilang ama, gayunpaman, ay patuloy na kinukutya ang gawain ni Yuji hanggang sa punto kung saan sinira ni Yuji ang kanyang sariling gawa dahil sa kahihiyan. Sa isang random na araw, nakilala ni Yuji ang isang kakaibang lalaki sa loob ng kanyang tahanan na nagtanong sa kanya kung gusto niya ng isang piraso ng tsokolate mula sa isang kawili-wiling kahon. Tinawag ng kanyang ama si Yuji na isang kahihiyan, ngunit ang misteryosong lalaki ay nagbigay ng isang nakakalokong ngiti. Sa paglipas ng mga taon, sinimula ni Kazuki na itago ang kanyang talento at kinansela pa ang kanyang pag-aaral sa sining sa Paris. Sa halip, gumugugol siya ng oras sa pagbabasa ng manga kasama ang kanyang kapatid, na sinasabi na dapat niyang gawin ito upang makipagkaibigan, sa halip na maging malungkot sa buong buhay niya. Hindi niya gustong maging katulad ni Yuji ang kanilang ama, at sinabihan siyang magsimulang makipagkaibigan. Kasabay nito, ang kanyang paminsan-minsang mga pagpipinta ay naging tanging kita ng kanilang pamilya, ngunit ang kanilang pakikitungo kay Yuji ay lalong lumala. Ang kanyang pamilya ay lumalabas upang kumain tuwing gabi, ngunit nag-iiwan lamang ng malamig na tinapay para sa kanya. Ang tanging paraan para makakain niya ang tuyong tinapay ay sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig. Nang makita ito, sinigawan siya ni Kazuki na kainin ang alinman sa mga pagkain sa refrigerator, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na magagalit sa kanya ang kanyang mga magulang kapag ginawa niya yon. Lumaki ang kalungkutan ni Kazuki, humihingi ng paumanhin dahil hindi niya alam kung gaano kasama ang pakikitungo kay Yuji at sinisigawan ang kanyang mga magulang para sa pagmamaltrato nito. Kahit na pagkatapos noon, walang nag-improve. Ang kanyang ama ay patuloy na tahasang nagpapakita ng kanyang pagkamuhi, at ang kanyang ina ay nagsimulang lantarang pinabayaan siya upang maiwasan ang galit ng kanyang ama. Minsan, late umuwi si Yuji at sinabi sa kanyang kapatid na nakikipaglaro siya sa isang kaibigan. Nagtataka si Kazuki kung siya ay isang babae, na sinabi niya sa kanya na ito ay babae, ngunit nag-aalala na maapi niya ang kanyang bagong kaibigan. Sinabi niya sa kanya na sinusubukan niyang malaman kung ang kanyang mga kaibigan ay angkop para sa kanya at nagagalit sa kanya para sa patuloy na pakikipagkaibigan sa mga babae. Lalong lumaki ang selos ni Kazuki, at sinigawan niya ito na kailangan nitong humingi ng pahintulot para makipagkaibigan sa mga babae. Tinanggap ni Yuji, at hinawakan niya ang kamay nito, sinasabi sa kanya na makakahanap siya ng tamang babae para sa kanya balang araw. Nang maglaon sa parehong araw, tinanong siya ni Kazuki kung gusto niyang maligo kasama niya bilang normal na mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Kazuki na palaging ginagawa ito ng magkapatid, at tinanong siya kung nakipaghalikan na ba siya sa isang babae dati tulad ng ginagawa nila sa manga. Hinalikan siya ni Kazuki ng araw na iyon, sinabi sa kanya na ito ang tunay na pagmamahal na ibinabahagi niya sa kanya, at tinuruan siya ng lahat ng uri ng mga bagay. Sa kalaunan, nag-enroll siya sa isang regular na high school, at sumali sa basketball team upang itago ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga talento. Ang kanyang mga kaibigan ay naging parang mga kasangkapan niya habang minamanipula niya ang mga ito, ngunit ang kanyang impluwensya ay umabot sa kanyang pagmamanipula sa kanyang mga magulang, at iyon ay mas nakatakot kay Yuji. Ngunit umaasa si Yuji sa kanyang kapatid, na nagnanais na maipagpatuloy niya ang pamumuhay sa ganoong paraan magpakailanman hanggang sa araw ng trahedya.
Isang bus ang bumagsak sa bangin, at isang batang babae na may pulang buhok ang tanging nakaligtas. Ang ama ni Yuji ay nahulog sa depresyon, at nalulong sa alak. Nagsimulang lumaki ang kanyang galit, at sinimulan siyang itago ng kanyang ina tuwing umuuwi ang kanyang ama. Ang tanging maaalala ni Yuji ay ang marinig ang kanyang ama na sumisigaw sa kanyang ina habang sasaktan lang ito at sasabihing, "Pasensya na." Siya ang naging pinakamasamang ama na may isip, kaya si Yuji at ang kanyang ina ay tumakas sa isang bagong tahanan kung saan sa wakas ay itinuring siya nito bilang isang normal na anak. Nasisiyahan siya sa pagluluto nito at pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa langit kahit na naghihirap ang mga ito. Hanggat malayo sila sa kanilang ama, nakatagpo sila ng kaligayahan na magkasama. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay hindi tumagal, at makalipas ang 1 taon, sa wakas ay natagpuan na rin sila ng ama ni Yuji. Sinabi niya sa nanay ni Yuji na lalagyan siya nito ng isa pang gintong itlog, at sinubukan ni Yuji na sabihin sa kanyang ama na huminto. Hindi niya kayang makitang ganoon ang kanyang ina, ngunit itinulak siya ng kanyang ama sa refrigerator. Nang mangyari ito, tinitigan ni Yuji ang kanyang ama at desidido siyang wakasan. Naalala niyang tinanong siya ng kanyang ate kung anong kamay ang gagamitin niya para pumatay ng tao. Ginamit niya ang kanyang kanang kamay at binasag niya ang bote sa ulo ng kanyang ama, na nakapagpabagsak dito. Kino-comfort niya ang kanyang ina, at tinanong siya nito kung hanggang saan sila dapat tumakbo sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanya na mauna nang tumakbo at sasamahan niya siya pagkatapos, na ibinibigay sa kanya ang kanyang buong ipon sa buhay. Sinabi niya sa kanya na tumakbo sa istasyon ng tren, at sinabihan siyang good luck sa paggawa nito ng mag-isa. Walang pagdadalawang isip, sinunod ni Yuji ang kanyang ina at tumakbo sa istasyon ng tren, ngunit lumipas ang mga oras at nagsimula siyang marinig ang mga sirena ng ambulansya. Habang pabalik si Yuji sa kanyang tahanan, nalaman niyang nilaslas ang kanyang ama, at pumasok sa kanyang tahanan, ngunit nalaman lamang niyang hindi na niya makakausap muli ang kanyang ina pagkatapos ng araw na iyon. Siya ay nawalan ng malay, at kalaunan ay nagising siya sa loob ng isang ospital na may natitira na lamang na sulat mula sa kanyang ina. Humingi siya ng tawad sa kanya, iniisip kung saan siya nagkamali, at hinihiling na sana ay mabuhay pa siya. Dahil wala nang mapupuntahan bilang isang ulila, ang misteryosong lalaki, si Rei, ay naging kanyang tagapag-alaga at sinimulang bihisan siya bilang kanyang maliit na kapatid na babae. Ngunit sinubukan ni Yuji na huwag pansinin ang kanyang mapangharas na tagapag-alaga, dahil mayroon na siyang mga pader kung saan siya makakakain at matutulog. Lumipas ang mga gabi ngunit sa isa sa kanila, dumating ang bodyguard ni Rei at handang harasin si Yuji, ngunit sinalubong ng mga kamay ni Yuji ang kanyang katapusan. Pumasok si Rei, nagulat na si Yuji ay nagawang malampasan ito, at binabati siya sa pagtatanggol sa kanyang sarili gaya ng nararapat. Tinatanong ni Yuji kung galit si Rei. Sinabi sa kanya ni Rei na gagawin niya itong isang malakas na kasangkapan, at ipinadala siya sa kanyang compound ng militar upang sanayin siya. Ang kanyang mga araw ay ginugol sa pagiging pinakamalamig na sundalo, at siya ang naging paboritong mag-aral ni Rei, ngunit iyon ay naging dahilan lamang upang patuloy siyang binubuli ng ibang mga bata. Isang tao lang ang mabait sa kanya, isang babaeng nagngangalang Marlene na walang alaala sa kanyang nakaraan. Ginagamot niya ito at itatabi pa niya ang kanyang pagkain para sa kanya, at naisip niya na siya lang ang taong maaasahan niya. Si Rei ay gumagamit ng pangalang Oslo sa islang ito, at nagsasanay pa nga gamit ang mga totoong kutsilyo kasama si Yuji. Tinuruan niya siyang umasa sa mga kutsilyo, at pumatay bago siya mapatay. Kung tutuusin, lahat ng tao sa mundo ay kalaban niya, pati na ang sarili niyang pamilya. Na-brainwash siya ni Oslo sa paniniwalang siya lang ang kakampi niya. Dumating ang araw ng final exam, at ang pagsubok niya ay patayin ng taong nakatayo sa harapan niya, ngunit ito ay walang iba kundi si Marlene. Naghanda siyang humarap sa kanya, at nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanya, sinuntok siya at pinatumba siya. Nalagpasan ng kanyang liksi ang kanya, at ang kanyang mga suntok ay nagpatamba sa kanya. Kahit na sinubukan niyang tumayo, gumawa siya ng isang sipa na nagpabagsak sa kanya pabalik sa lupa, ngunit ang kanyang mga alaala sa kanyang ina na sinaktan ng kanyang ama ay nagsimulang mag-flash sa kanyang ulo. Naalala niya ang mga imaheng nakita niya noong araw na iyon, at nagsimulang masira ang kanyang isip sa laban. Ginamit ito ni Marlene sa kanyang kalamangan, at sinipa siya na nakatayo sa ibabaw niya at nakangiti. Sinimulan niya itong suntukin, at naniwala si Yuji na lahat ito ay kabayaran sa kasalanan niyang wakasan ang kanyang ama. Bago niya malaman ito, natalo si Yuji at naging disappointment para kay Oslo. Sa loob ng kulungan, pumapasok si Marlene para gamutin ang kanyang mga sugat,
Umiyak at humingi ng tawad sa pananakit sa kanya dahil sana ay hindi niya ginawa iyon sa kanya. Patuloy na susubukan ni Marlene na pakainin siya at siya lang ang kausap hanggang sa araw ng kanyang pagtatapos. Nagpaalam ito sa kanya at sinabing makikita niya itong muli, ngunit iyon na ang huling pagkakataon na nakita at nakausap niya si Marlene. Ibinunyag ng nurse ang malungkot na balita kay Yuji pagkatapos ng kanyang unang trabaho, at iniisip ni Yuji kung nailigtas ba sana niya ito sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya sa halip na maging mabait. Pagkatapos ng graduation, ginawa ni Yuji ang kanyang unang assassination mission, at nag-disguise bilang isang kasambahay sa kwarto ng isang mayamang lalaki. Habang siya ay distracted, nagawa ni Yuji na tapusin ang kanyang misyon. Ang kanyang mga pagpaslang ay patuloy na naging matagumpay, hanggang sa isang araw ay pinasok sila sa tahanan ni Oslo. Sinira ng tagapagpatupad ng batas ang lahat ng taong humahadlang sa kanila, at muntik nang makorner si Oslo matapos sirain ang lahat ng kanyang seguridad. Natuklasan nila ang isang daanan sa ilalim ng lupa at ang bakal na pinto na nakaharang dito. Matapos itong pasabugan, ang tanging nahanap nila ay isang batang maputi ang buhok na nakaupo sa loob, at nalaglag ang puting buhok ni Yuji. Tumingin si Asako sa bata, na pagtantong may nakita siyang kawili-wili. Nakatakas si Oslo sa tubig. Nagpasya si Asako na isama si Yuji sa Japan, ngunit nagpasya si JB na sundan siya dahil kailangan niyang pangasiwaan silang dalawa. Sa loob ng ospital, inutusan siya ni Asako na bumangon sa kama sa loob ng susunod na 40 segundo. Hinampas niya ito sa ulo at patuloy na pinagbabantaan, kaya sinigawan siya ni JB na maging mas malumanay sa bata. Ngunit si Yuji ay hindi kailanman nakaranas ng kabaitan at hindi alam kung paano tumugon, kaya tinatrato siya ni Asako na parang basura at sinabihan siyang tigilan ito. Hinawakan niya ang mukha nito, na nagsasabing siya na ang magiging Diyos niya mula ngayon. Sa loob ng kanyang tahanan, inutusan niya itong palitan ang maruruming damit, ngunit nabigla sila sa kanilang lugar sa nakita nila. Puno ng mga galos at sugat ng baril ang kanyang katawan, at ilang linggo na siyang hindi kumakain. Sinabihan ni Asako si JB na magdala ng mga inumin at pagkain para sa kanila, ngunit sa hapagkainan, hindi kumakain si Yuji. Sa halip, nang may dumaan na langaw, dinudurog niya ito ng kanyang kamay. Habang tinatitigan niya ang langaw, nasisiraan ang kanyang isip, at sumisigaw siya sa takot at nasusuka. Dumating si Asako upang i-comfort siya, na sinasabi sa kanya na huwag sumuka sa kanyang pangit na tahanan. Natutulog siya sa gabi, at napagtanto ni Asako na mas sira ang kanyang isip kaysa sa inaakala niya. Dahil habang pinaliliguan niya ito, nakakita siya ng 2 tama ng baril, hindi mabilang na saksak ng kutsilyo, at mga bali ng buto. Naisip ni Asako na maaaring mas madali para sa kanya na mawalan ng buhay, ngunit ipinangako niya na paprotektahan niya siya bilang kanyang Diyos. Kinaumagahan, nakaupo si Asako sa ibabaw ni Yuji na sinusubukang pilitin siyang kumain, ngunit nakiusap si Yuji kay JB na iligtas siya. Sinabihan siya ni Asako na itigil ang matamis na pakikipag-usap sa hangal na kulay ginto ang buhok, dahil siya ay maawain at hangal na makikinig siya sa anumang bagay. Sinabihan ni JB si Yuji na magpakatatag, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang inihahanda ni Asako para sa kanya. Sa loob ng kusina, tiningnang mabuti ni JB ang pagkain, at napagtanto niyang may hawak siyang talong ng isang usa. Tumakbo siya ng mas mabilis kaysa kay Sonic sa banyo, at ginugugol ang natitirang bahagi ng hapon sa pagluluto ng pagkain para kay Yuji. Iniisip ni Asako na magmamatigas pa rin siya, ngunit nang idikit ni JB ang kanyang basang blonde na kanin sa kanyang mukha, nagpasya siyang kainin ito. Kinuha ni Asako si Yuji ng sarili niyang tuta na magiging partner niya ngayon at sinabihan siyang alagaan itong mabuti. Nagpasya si Yuji na pangalanan itong John Doe, na siyang codename para sa isang bangkay sa militar. Tinitingnan siya ni Asako na naglalaro kasama ang kanyang tuta, at naisip ni JB na ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong kumilos na parang isang tunay na bata. Lumipas ang ilang buwan, at nagpasya si Asako na huminto sa kanyang trabaho para sa intelligence agency. Binabalaan siya ni JB na makukulong siya o mabibitay kung aalis lang siya ng ganito, at iniisip kong si Yuji ang dahilan kung bakit siya nagbabago. Inihayag ni Asako na natakot siyang mamatay, dahil kailangan niyang alagaan si Yuji, ngunit nagsisimula na rin siyang mawala ng paningin sa kanyang mata at hindi na siya maaaring maging isang mahusay na sniper. Sa gabi, lumabas siya at nakita si Yuji na nakatitig sa mga bituin at umiiyak. Patuloy na lumalaki si Yuji, at habang tumatakbo siya, naalala niya ang mga salita ni Asako na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis para maging sikat sa mga babae sa elementarya.
Habang siya ay patuloy na lumalaki, sinabi sa kanya ni Asako na ang pagtakbo ay hindi sapat sa middle school, at ang mga bad boys na may kakayahang lumaban ay ang mga nakakakuha ng mga babae. Sinimulan niya itong sanayin na magpakatatag, tinuturuan siyang maging isang taong malakas at lumalaban para sa mga tamang dahilan sa halip na gamitin ang kanyang lakas para saktan ang iba. Tinuturuan niya siyang gamitin ang anumang kailangan niya para manalo, kaya tinawag niya ang kanyang aso na kagatin siya. Sa wakas, itinuro niya sa kanya na ang mga mandirigma ay sikat lamang sa middle school, at ang mga babae ngayon ay gusto lamang ng matatalinong tao sa high school. Pinabasa siya ni Asako ng lahat ng uri ng libro, manga man ito o hindi kathang-isip, na sinasabi sa kanya na bibilhan siya ng lahat. Matapos ang lahat ng kanyang pagbabasa, nakita niyang naglilinis si Asako ng kanyang baril habang naninigarilyo. Tinanong niya ito kung pinatamaan na ba niya ang isa gamit ito, at dinala siya sa kagubatan kinabukasan. Pinaputok niya ang kanyang unang putok mula sa 300 metro at sumablay ng husto. Gayunpaman, determinado siyang makuha ito sa susunod na shot, at nangako si Asako sa kanya ng regalo kung gagawin niya. Siya ay naglalayon at nagpaputok, na tumama sa target. Gaya ng ipinangako, binigyan siya ni Asako ng isang case na may number 9029, na kanyang agent number. Ang sniper rifle na ito ay magiging kay Yuji mula ngayon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang sundin ang kanyang landas ng hindi sumusuko. Tinanong ni Yuji si Asako kung maaari niya itong tawaging master. Sapagkat para sa kanya, hindi siya isang ina o kapatid, siya ay hindi rin parang isang ama. Ang tanging bagay na siya ay naging isang master. Sa panahon ng taglamig, nag-iipon si Asako ng mga bala para kay Yuji at sabay silang lumabas sa pangangaso. Isang usa ang pinupuntirya niya, at sinabihan siya ni Asako na huwag mag-aksaya ng kahit isang bala dahil masasayang nila ang pera ng mga nagbabayad ng buwis. Gayunpaman, nanghina si Yuji at hindi niya magawang hilahin ang gatilyo. Napagtanto ni Asako ang kanyang kahinaan, at hindi siya sinisisi dahil mas marami na siyang pinagdaanan kaysa sa ibang bata. Sa isang random na araw, nagising si Yuji ng kanyang aso na tumatahol ngunit nalaman niyang may oso na pumasok sa kanilang tahanan. Mabilis, nagmadaling pumunta si Yuji sa kanyang kwarto at inilabas ang kanyang baril, ngunit bumalik lamang upang makita si John na nakagat ng oso. Siya ay naglalayong iligtas ang kanyang aso, ngunit ang kanyang isip ay humahadlang sa kanya mula sa pagkilos, at siya ay nabigo sa pagpapaputok sa oso. Habang umaalis ang oso, lumakas ang loob ni Yuji na kunin ang kanyang aso. Ang kanyang buhay ng takot ay hindi na makakapigil sa kanya na iligtas ang kanyang pinapahalagahan, kaya lang habang siya ay tumatakbo at handa ng magpuntirya, siya ay nadulas sa nyebe at nagpaputok, na nahulog ang kanyang baril. Napansin ng oso at handang kainin siya ng buhay, ngunit ginamit ni Yuji ang kanyang kutsilyo para laslasin ang oso. Itinulak ito ng oso sa isang atake, at ang buong isipan ni Yuji ay kumikislap sa mga salitang wakasan ng oso. Gamit ang isang simpleng stick, binubulag niya ang mata ng oso at kinuha ang kanyang baril, itinutok ito sa ulo ng oso. Isang kaluskos ang nagmumula sa malapit, at nakita niya ang isang pares ng anak na naglalakad patungo sa kanyang aso dahil ito ang kanilang pagkain. Nagtataka si Yuji kung bakit ang aso niya, bakit naging pagkain nila ang pamilya niya. Nagtataka siya kung bakit walang ibang buhay na walang kinalaman sa kanya, at sumisigaw sa sakit habang nagpapaputok siya. Maya-maya ay bumalik siya kay Asako dala ang collar ng kanyang aso, at tinanong siya nito kung ano ang nangyari. Hindi nagawang patayin ni Yuji ang oso sa huli, at sinabi sa kanya na kahit anong pilit niya, wala itong silbi. Niyakap niya ito sa kanyang dibdib, sinasabing okay lang. Kinugugol nila ang paglubog ng araw sa paglilibing sa collar ng kanyang aso, at nais ni Yuji na maging kasing lakas siya ni Asako, upang siya ay mamatay ng masaya. Sinabi sa kanya ni Asako na ang kanyang buhay ay hindi lamang isang walang kabuluhang dahilan hanggang sa siya ay mamatay, at alam niyang hindi siya makakapatay ng anuman maliban kung bibigyan siya nito ng direktang utos. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang pagkain at tirahan ay ibinibigay lahat ng mga nagbabayad ng buwis, kaya may utang na loob siyang tiyaking mapoprotektahan niya sila. Noong nakaraang araw, sinabi sa kanya ni Asako na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya napatay ang 10 kaaway, ngunit ngayon, kailangan niyang magligtas ng 10 tao. Sinabi niya sa kanya na hindi mahalaga kung siya ay masyadong mahina upang hilahin ang gatilyo para sa kanyang sariling kapakanan, ngunit hindi siya dapat mag-alinlangan na hilahin ito upang iligtas ang buhay ng iba. Lumipas ang ilang taon, at isiniwalat ni Asako kay JB na si Yuji ay hindi na birhen at nakagawa na ng isang malupit na plot development.
Nagtataka si JB kung anong uri ng kwento ang kanyang tinutukoy, at sinabi sa kanya ni Asako na siya ang kwento. Sinabi niya sa kanya na naranasan ni Yuji ang tumataas na aksyon nang tanggalin niya ang kanyang plot armor, at nag-climax sa kanyang mukha bago maranasan ng kanyang plot ang bumabagsak na aksyon. Si JB ay sumisigaw sa kanya dahil sa paggawa ng isang bagay na hindi niya dapat ginawa, ngunit sinabi ni Asako sa kanya na kung bakit ang kanyang plot ay hindi kailanman mabubuo. Kung tutuusin, sila ay isang lalaki at babae na nagsasama sa loob ng 2 taon. Naaalala ni Yuji na nasa shower sila ni Asako at tinanong niya ito kung kailan ang kanyang kaarawan. Sinabi sa kanya ni Yuji na kaarawan niya ngayon, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto niya sa kanyang kaarawan. Sinabi sa kanya ni Yuji na gusto niya ng mas magandang tagapangalaga. Kinagat niya siya at namumula siya, kaya sinabi niya sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang pinakamagandang regalo sa lahat. Tinanong niya siya kung ano ito, at sinabi niya na siya ang magiging regalo. Iyon ang naging unang pagkakataon niya, at nagtanong si JB kung minsan lang nila ito nagawa. Sinabi pa ni Asako na nakumpleto na nila ang paggawa nito araw-araw mula noon. Bumalik si Yuji na may dalang ramen, at nagkunwari si JB na parang wala silang pinag-uusapan dahil natatakot siyang marinig sila ni Yuji. Sinabi sa kanya ni Asako na ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakakaranas ng heaven. Hiniling niya sa kanya na subukan siya dahil sinanay niya itong mabuti, at sinabihan siyang uminom muna ng ilan ngayon. Pagkatapos ng ilang bote, tumawag si Asako para bigyan ng espesyal na misyon si Yuji. Ngayong tuluyan ng nalasing si JB, gusto niyang bigyan siya ng magandang oras ni Yuji. Hinila niya siya sa kwarto, at hindi siya binitawan. Tinawag niya ito sa kanyang unang pangalan, at sa halip na kainin ang karne ng hapunan na inihahanda niya, sa huli ay nilalamon niya ang kanyang karneng rifle. Lumipas pa ang ilang taon, at nagsimulang bumaba ang kalusugan ni Asako. Napansin ni Yuji na nanginginig ang kanyang mga kamay sa tuwing nagsisimula siyang uminom, at nakikiusap sa kanya na huminto dahil siya na lang ang natitira sa kanya. Kahit ilang beses niya itong tanungin kung siya ay may sakit, magsisinungaling siya sa kanya at sasabihin sa kanya na wala siya, ngunit napansin niyang may mali sa kanyang katawan. Nagsimula siyang mag-zoning ng higit pa, at ang kanyang kalusugan ay nagsimulang maging sanhi ng kanyang hindi pagtatrabaho. Lumalala pa ito nang makatanggap siya ng tawag, hindi niya magawang sagutin ang telepono, kaya kinailangan itong sagutin ni Yuji. Sa kabilang panig, isang ahente ang nag-uutos kay Asako na tumugon sa kasalukuyang misyon at hinihimok ang Article 9, na magiging dahilan upang siya ay mabilanggo kapag tumanggi siya. Dahil sa kanyang kasalukuyang kalusugan, sinimulan ni Yuji ang kanyang mga trabaho. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni JB si Asako kung bakit hindi niya ito kinakausap sa site, ngunit inamin sa kanya ni Asako na hindi siya ang taong gumagawa ng trabaho. Si JB ay sumigaw kay Asako dahil sa pagpapagawa kay Yuji sa kanyang mga trabaho sa parehong paraan na pinilit siya ni Oslo, ngunit iginiit ni Yuji na ito ang kanyang desisyon dahil gusto niyang balang araw ay makabawi kay Asako. Nag-aalala si JB na nadadala si Yuji sa pamumuhay ni Asako, ngunit iginiit ni Yuji na ito ang paraan para makahanap siya ng kahulugan sa kanyang buhay. Sinigawan ni JB si Asako at dinala si Yuji sa labas, pinaputukan ng bala ang kanyang kisame habang papaalis siya. Sa ibabaw ng ilog, isiniwalat ni Yuji na sinabi niya kay Asako na gusto niyang maging katulad niya, at iniisip kung alam ni JB ang tugon ni Asako. Sinabi sa kanya ni JB na malamang na ayaw ni Asako na dalawa siya sa mundong ito, ngunit masaya siya na tinitingala siya ni Yuji. Tinanong niya ito sa huling pagkakataon kung ito ang landas na gusto niyang tahakin, ngunit sinabi niya sa kanya na ito lang ang tanging paraan upang mabayaran niya ang utang na mayroon siya para sa kanila. Pagkaalis nila, sinabi sa kanya ni Asako na pupunta siya sa Amerika para pumasok sa military school. Isang malaking itim na lalaki ang nagtanong sa kanya kung para saan siya sa palabas na ito, at isiniwalat ni Yuji na ito ay dahil tinapos niya ang kanyang mga magulang. Ikinagulat niya ito, ngunit sinabi ni Yuji na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ma-certify, sinabi ni Yuji sa lalaki na dapat siyang bumili ng sarili niyang sapatos kung ayaw niya ng athlete's foot. Nagtataka ang sundalo kung paano niya nalaman ito, at ibinunyag ni Yuji na siya ay sundalo mula noong bata pa siya, ngunit sa tingin ng lalaki ay nagbibiro lang siya. Sa kwarto, tinawag siya ng lalaki na Asian boy, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na Japanese siya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Yuji. Kinukot siya ng lalaki at tinawag siyang Eugene dahil mukha siyang babae, ngunit itinutuwid siya ni Yuji at sinabi sa kanya na ang kanyang nakakabaliw na musika ay nagpaparindi na sa kanya.
Kinuha ito ng lalaki sa magandang sport, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Danny Boner. Tinawag ni Danny si Yuji na pandak at sumuko si Yuji. Kinabukasan, sinampal ng commander si Yuji sa mukha dahil pinalaki siya ni Asako, kaya dapat siyang magpasalamat at matuwa sa sampal. Sa panahon ng pagsasanay, nahuhuli si Danny at hiniling kay Yuji na maghintay, ngunit sinabihan niya itong itigil ang lahat ng paninigarilyo. Kahit na lumalangoy sila, mas mabilis na mapagod ang malalaking kalamnan ni Danny, at sinisikap siya ni Yuji na palakasin ang loob. Tinanong niya siya kung ano ang kanyang gagawin kung ang isang babae na may malaking dibdib ay nalulunod, at ito ay nagbigay inspirasyon kay Danny na lumangoy ng mas mabilis kaysa sa isang pating. Sa tanghalian, pinagtatawanan ni Danny ang bagong mukha ni Yuji, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na ang kanilang commander ay naging malupit kamakailan. Sinabi sa kanya ni Danny na sa tingin niya ay isa siyang bakulaw na hindi makakapag-asawa, ngunit tinawag siya ni Yuji na kaakit-akit. Iniisip ni Danny na si Yuji ay baliw, ngunit si Annie ay nagmula sa likuran at pinarusahan si Danny. Sa panahon ng range practice, pinatama ni Yuji ang bawat isang bala sa punto na ikinagulat ng commander. Dahil si Asako, ang pinakamahusay na sniper sa mundo, ang tanging nakagawa ng ganoong gawain. Narinig ng isang batang babae ang kanilang pag-uusap, at nakita si Yuji na ginawada ng unang pwesto sa sniping. Siya ay lumapit sa kanya mamaya sa gabi na humihiling sa kanya na makipag-usap sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Millie, at nagtataka si Yuji kung bakit ang mga malulupit na babae lang ang nakukuha niya. Sa tabi ng swimming pool, pinipigilan siya nito matapos siyang suntukin hanggang sa humingi ng tawad. Kinikilala niya siya bilang second place na sniper, at tinanong siya kung ano ang gusto niya. Gusto niyang labanan si Yuji kaya pinatikim siya ulit ni Yuji ng suntok. Sinabi sa kanya ni Millie na ang ibig niyang sabihin ay marksmanship, at magkasama silang nag-aayos. Gamit ang kanyang sandata, sinabi niya sa kanya na ang kanyang ama ay madalas na tumama sa mga target na ito kapag sila ay nasa labas ng saklaw, ngunit pinaniniwalaan na ang lahat ng ito ay siya lamang ay lasing at nagsisinungaling. Nabigo ang unang shot ni Yuji, at sinabihan siya nito na mag-chill out dahil 6 na shot na lang ang natitira sa kanya. Tinanong siya ni Yuji kung ano ang kulay ng langit ngayon, at nagpuntirya at nagpaputok, na tumama sa target. Sinabi niya sa kanya na malamang na hindi nagsisinungaling ang kanyang ama, at nakahanap si Millie ng taong mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos ng araw na iyon, natapos ang kanyang pagsasanay at ipinadala siya sa ibang bansa para sa kanyang huling pagsusulit. Sakay ng barko, tinanong siya ni Danny kung ano ang binili niya gamit ang kanyang pera dahil nakakuha siya ng kotse, ngunit isiniwalat ni Yuji na relo lang ng babae ang nakuha niya. Pinagtatawanan ni Danny ang kanyang relo, at ang Asian na pangliligaw ni Yuji, na sinasabing binibigyan ni Yuji si Millie ng maliit na kamay ng orasan, habang si Danny ay maaaring ibigay sa kanya ang mahabang kamay ng orasan. Narinig ni Millie ang kanyang mahalay na wika at sinipa siya. Habang nagtatalo sila, isang random na weirdo ang naglalaro ng dating simulator kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, at nawala sa sarili habang inaalis nito ang kanyang saplot. Nagtataka sila kung paano niya ito ginagawa ng walang kahihiyan, at nagtataka kung anong wika ang kanyang sinasalita. Si Yuji ay may kultura sa paksang ito, at alam niya na siguradong siya ay isang kapwa-tao ng kultura mula sa Japan. Araw-araw, inuutusan si Yuji na gawin ang sinabi sa kanya at bumuo ng kanyang kumpiyansa, hanggang sa isang araw ay na-deploy sila sa aktwal na battlefield. Sa loob ng kagubatan, tinitingnan ni Yuji ang kanyang squadron. Isang dating magnanakaw ng kotse at thug mula sa Arizona, isang mahirap na babae na dati ay nagbibenta ng sarili sa mga banyo, isang anime otaku na gusto ang kanyang kapatid na babae, at sa wakas, isang sniper na hindi kayang pumatay ng sinuman. Sila ang pinakawalang kwentang grupo sa buong army, ngunit pinutol ni Danny ang kanyang mga iniisip at tinanong siya kung gusto niyang kunin ang ibong iyon para sa pagkain. Tinutukan ni Yuji at nagpaputok, tinamaan ang ibon, ngunit nagsimulang sumuka. Iniisip niya kung paano niya haharapin ang pagpatay sa isang tao kung ito ang nagagawa sa kanya ng isang ibon. Sa loob ng kanilang mga tent, ipinakilala sila sa kanilang acting commander sa field. Nagsimula ang kanilang mga araw ng pagtatakda ng mga bitag, ngunit isang gabi, napagtanto ni Yuji na paparating na ang mga kaaway para sa kanila. Nakapwesto sila habang nagsisimula ang labanan at nagpaputok si Yuji upang i-neutralize ang kalaban, ngunit sumuka pagkatapos ng pagbaril. Ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nakikipaglaban sa mga frontline habang naghihintay sila ng reinforcements, ngunit si Yuji ay nagsimulang nanghina.
Sinabihan siya ng kanyang commander na ipikit ang kanyang mga mata, at napagtanto na ang lahat ng kanyang mga kaibigan, ang kanyang nag-iisang pamilya, ay maaaring mamatay. Ang mga ginugol niya sa buong oras na ito at pinagsaluhan sila ng tawanan at pagkain, lahat sila ay ang kanyang pamilya na lumalaban upang protektahan siya mula sa kaaway. Sinabi sa kanya ng komandante na ang kaaway ay hindi makatao, at okay lang na mag-alinlangan kapag pumatay ng mga tao, ngunit hindi siya dapat umupo at panuurin ang kanyang pamilya na namamatay ng walang magawa. Sinabihan siya ng kanyang commander na patayin sila, at akuhin niya ang buong responsibilidad para dito, na binibigyan niya siya ng pahintulot na gawin ito. Isa-isang bumagsak ang kalaban, at kahit na kinasusuklaman ito ni Yuji, patuloy na binibilang ng commander ang dami ng mga kaaway na na-neutralize. Wala ni isang bala ang nasayang, at ang buong frontline ng kaaway ay nalipol. Patuloy na gustong makipaglaban ni Yuji, ngunit pinigilan siya ng komandante, sinabi sa kanya na maayos na ang lahat at maaari na siyang matulog ng mapayapa. Matapos mawala ng malay, nagising si Yuji sa kandungan ni Mili na nag-comfort sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ay naligtas niya, at lagi nilang susuportahan ang isa't isa, at hinding-hindi niya hahayaang mamatay siya. Pagkaraan ng ilang sandali sa larangan ng digmaan, naging mas malakas ang kanyang determinasyon at hindi siya naimpluwensyahan ng patuloy na mga labanan at pagsabog sa paligid niya. Si Danny, gayunpaman, ay nagsimulang mawala sa paningin kung ano ang tungkol sa digmaang ito at kung ano ang ibig sabihin ng pagkapanalo. Ngunit ang kanilang deployment ay natapos na, at si Yuji ay nakaligtas sa kakilakilabot na background kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang pag-alis pabalik sa kanyang tinubuang bayan, lumapit si Danny kay Mili at tinanong kung magiging maayos ba siya sa pag-iwan sa kanya ng kanyang mga boyfriend. Sinabi niya sa kanya na nagpaalam sila kahapon, at sinira ang kanilang relasyon, kaya pumasok si Danny at tinanong siya kung maaari niyang paginhawahin siya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang pagpupursiga. Nakatingin si Mili sa bintana kung nasaan si Yuji, at nanalangin sa Diyos na si Yuji ay makatagpo ng kaligayahan sa buhay at pagpalain sa lahat ng kanyang ginagawa. Sa pagtitipon ng takip silim, naglakbay si Yuji sa isang patag na tahanan, isang mahangin na araw nang bumalik siya sa kanyang pamilyar na bundok, at ang mga landas ay tulad ng kanyang naalala. Ang kanyang welcome home ay si Asako, at sa tingin niya ay mas mature na siya ngayon. Pagkatapos ng magandang plot development, sinabi ni Yuji kay Asako na ang makita niya ang kanyang mukha ang unang pagkakataon na natuwa siya na buhay siya. Sinabi sa kanya ni Yuji na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay, ngunit gusto niyang ibigay ang bawat bahagi nito sa kanya. Pagkatapos noon, natapos niya ang kanyang huling pagsasanay pagkatapos ng Vancouver International Airport, at iyon ang huling beses na nakita niya ang palakaibigang nakangiting mukha ni Danny. Habang umiiyak ang lahat, nagtaka si Yuji kung kailan matatapos ang biro ni Danny. Lumipas ang ilang buwan, at noong isa sa mga misyon ni Yuji sa Spain, tinawagan siya ni JB para umuwi kaagad dahil bumagsak si Asako. Ang tanging impormasyon na natanggap niya ay ito ay isang talamak na kondisyon mula sa pagbaril ng maraming beses sa kanyang buhay. Sinubukan ng mga doktor na gamutin siya, ngunit ang kanyang katawan ay naging lubhang marupok mula sa lahat ng mga substance na pinilit niyang inumin sa panahon ng kanyang pagdeploy. Nang dumating siya, sinabi ni JB kay Yuji na si Asako ay madalas na nawalan ng malay, at mas matagal na itong nakatulog. Pinuntahan ni Yuji si Asako, humihingi ng paumanhin sa napakatagal niyang pag-uwi. Hinawakan niya ang kanyang kamay, at tinanong siya ni Yuji kung siya ay mamamatay na sinabi niya na siya ay mamamatay na. Humihingi siya ng paumanhin sa palaging pagsisinungaling sa kanya na mananatili siyang buhay kasama niya. Nagsimula siyang umiyak, sinabi sa kanya na hindi pa niya natutunan ang lahat mula sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na huminto sa pag-iyak at maging higit na lalaki tulad ng itinuro niya sa kanya. Sinabi niya kay Yuji na sa wakas ay naunawaan na niya ang ibig sabihin ng kanyang buhay ngayong malapit na siyang mamatay. Ang kanyang pasya ang nagbigay daan sa kanya na iligtas siya at gugulin ang kanyang buhay kasama siya. Umiiyak si Yuji, sinasabi sa kanya na siya lamang ang kanyang nagliligtas na biyaya sa isang buhay na nagtaksil sa kanya sa bawat punto. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maniwala sa kanya hanggang sa huli, dahil siya lang ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ikabubuhay. Sinabihan siya ni Asako na mabuhay sa kanyang buhay para sa kanyang sariling kapakanan mula ngayon. Kung tutuusin, iyon ang tipo ng lalaki na lagi niyang gusto. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kaya, at nabuhay lamang siya dahil sa kanya. Sa tuwing nilalamig siya ang init na maaari niyang lapitan. Iniisip niya kung anong uri ng hinaharap ang mangyayari kung wala siya, ngunit hinihikayat siya nito na alamin ang kanyang sarili,
upang patuloy na lumaban at magpumiglas, at maging ang lalaking palagi niyang nais na maging siya. Sinabi niya sa kanya na tinanggap na niya na siya ay mawawala, ngunit tinanong siya ni Yuji kung sino ang nagbigay sa kanya ng pahintulot. Kahit na Diyos iyon, gustong ipaglaban siya ni Yuji para manatili siya sa tabi niya. Sinabihan siya ni Asako na itigil na ang pagiging tanga. Ginugugol niya ang natitirang oras sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ang mga bituin ay napakaganda ngayon. Tumingin si Yuji sa labas, at sinabi sa kanya na ang mga bituin ay napakaganda ngayon. Sinabi ni Asako kay Yuji na naaalala niya itong nakatingin sa mga bituin at umiiyak noong una itong tumira sa kanya. Tinanong niya ito kung ano ang iniisip nito, ngunit sinabi sa kanya ni Yuji na hindi niya maalala. Tumatawa si Asako, na sinasabi sa kanya na alam niya ang kanyang tugon. Sinabi niya sa kanya na siya ay pagod, at tinanong siya kung maaari na siyang matulog. Sinabi sa kanya ni Yuji na maaari na siyang matulog, at pagkatapos nito, hindi na muling nagising si Asako. Ang kanyang katawan ay kinuha ng mga nasasakupan ni JB, at sinubukang hilahin ni Yuji ang kanyang sarili sa oras na siya ay na-cremate. Ipinaalam sa kanya ni JB na nakakita sila ng bala sa gitna ng mga abo, at naisip ni Yuji na bagay talaga ito sa personalidad ni Asako. Lumipas ang mga linggo, at iniisip ni Yuji kung pupunta ba siya sa parehong lugar kung nasaan si Asako kapag nakatagpo niya ang kanyang kapahamakan, ngunit hindi niya hahayaang mangyari iyon, hanggang sa matupad niya ang kanyang pangako kay Asako na pagliligtas ng 5 tao. Ito na lang ang natitira niyang layunin, ngunit balang araw, nais niyang makita siya muli. Natutulog si Yuji sa sahig sa loob ng maraming araw, ngunit dumating si JB para samplein siya ng gising. Ang manatili sa cabin na iyon kung saan nananatili pa rin ang presensya ni Asako ay pinupuno ang ulo ni Yuji ng mga kaisipang hindi niya dapat iniisip. Kaya dinala siya ni JB sa kanyang apartment para tumira sa kanya. Buhay na magkasama, magagamot nila ang mga sugat ng isa't isa at susuportahan ang isa't isa, o at least sa naisip nila na gagawin nila. Sa hapunan, sinabi ni JB kay Yuji na maaari siyang humingi ng kahit ano, at sinabi niya sa kanya na gusto niya ng mas magandang toothbrush dahil masyadong malambot ang kanya. Natarante dahil dito, tinanong siya ni JB kung ginagamit ba niya ang kanyang toothbrush sa buong panahon, at sinabi sa kanya ni Yuji na sinabihan niya siya na gamitin ang kahit ano sa bahay na ito. Napagtanto ni JB kung gaano siya katanga, at bumili ng 2 pang toothbrush. Humingi ng paumanhin si Yuji, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat ay inaasahan niya na siya ay magiging kasing lupit ni Asako. Nakalulungkot, si Yuji ay naging isang bagay na nagpapaalala kay JB kay Asako na nag-abala sa kanya, at ni isa sa kanila ay hindi alam kung paano kumonekta sa isa't isa nang nangyari iyon. Nananatili siya at tinatanong siya kung ang makasama siya ay magpapaalala sa kanya kay Asako. Umiyak siya isang gabi, humihingi ng tawad dahil napakahirap para sa kanya. Lumipas ang mga araw, madalang nang umuwi si JB. Sa lahat ng oras na natitira sa kanya, iniisip niya kung dapat ba siyang maglakbay. Naalala niyang sinabi sa kanya ni Asako na kung may landas na hindi niya alam, dapat siyang huminto at subukang hanapin ang kanyang daanan. Kahit na gumagawa ng mga maling pagpili, dapat niyang subukang palawakin ang kanyang pananaw at tuklasin kung ano ang nasa unahan niya. Nangako siya sa kanya na magkasama silang maglalakbay sakay ng kanyang motorsiklo, ngunit hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Bumangon si Yuji, sinabi kay JB na maglalakbay siya kung saan siya dalhin ng hangin, at nangako sa kanya na babalik siya. Nagulat si Yuji na napakadali niyang binitawan dahil malulungkot siya sa gabi, ngunit sumakay sa motorsiklo ni Asako. Habang nagmamaneho ay sinisigaw ni Yuji ang pangalan ni Asako. Lumipas ang mga araw, at nakilala niya ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay habang nagka-camping. Patuloy siya kahit nasa ulan, at maging nag-message kay JB na mahal niya ito. Sa isang lugar sa gitna ng kalsada, nasira ang kanyang motorsiklo at kailangan niyang ipahila ito. Lumapit sa kanya ang isang lalaki at tinanong siya kung gusto niyang sumakay sa isang lugar na ligtas, ngunit sinabi ni Yuji na isa lang siyang hangal na tumatakbo at walang mapupuntahan. Tumawa ang lalaki, iniisip na siguradong maganda ang maging bata, na may pagbabago kay Yuji. Sa gabi, iniisip niya kung ang pagiging bata ba ang kulang sa kanya, at nag-email kay JB na uuwi na siya. Nagbukas siya ng inumin upang ibigay sa libingan ni Asako, at humingi ng paumanhin na bumalik siya nang hindi naiintindihan ang anuman. Humingi ng paumanhin si Yuji sa pagkasira ng kanyang bisikleta, ngunit narinig niyang tinanong siya ni Asako kung nagsaya siya. Sinabi niya sa kanya na nasiyahan siya sa kanyang paglalakbay, ngunit iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin ngayon.
Pakiramdam niya ay itinuro sa kanya ng paglalakbay na ito kung ano ang nawawala sa kanya, at iniisip niya na maaaring kailanganin na lang niyang magkaroon ng panibagong paraan ng pagiging bata at pag-aaral sa isang paaralan. Sa sandaling iyon ay huminto si Yuji sa pagkukwento sa buhay niya kay JB, at nakatanggap ng tagubilin mula sa mga commander ng militar na kumpletuhin ang isang misyon sa ilalim ng Article 9. Ipinaalala nila sa kanya na ang kabiguan ay hindi isang opsyon, at ang pagtanggi sa misyong ito ay magiging katulad ng pagtataksil. Nakadapa si Yuji, direktang nakatutok sa kanyang target. Naririnig niya ang music box na tinutugtog noon ni Oslo para sa kanya at ang mga salitang nagkumbinsi sa kanya na maging tao siya ngayon. Kinumpirma ni Yuji ang target sa kanyang saklaw. Gayunpaman, sinimulan niyang napagtanto na ito ang pinakamasamang sitwasyon. Mag-like at mag-subscribe kung gusto mo ng kasunod ng anime na ito. Salamat sa panunood.